O yun nga, sinasabi pa ni Mayor Baste, may sinabi pa ni Mayor Baste na yung peace and order, yung liquor ban, dito lang nga sa Davao City merong ganyang liquor ban. Oo, talagang strictly enforced yan. Nagre-raid sila ng gabi-gabi. Nagre-raid sila ng mga beer house na nagbibenta pa ng alak. Pag nahulihan ka, yari ka. Pag nahuli ka, titikitan ka. O, tas pagka hindi mo pinansin yung ticket mo, putya, may warrant ka. Ganyan. Ganyan ka disiplinado mga tao rito. Oo, at kahit na tinan mo, tinan ninyo, hindi talaga corruptible eh. Hindi talaga corruptible ang mga Duterte. O, sige na, magkwento na tayo. Hindi talaga corruptible ang mga Duterte. O, kasi yung mga syempre, mga negosyante yan eh, 'di ba? Yung mga may mga ari ng bar, mga clubs, mga diskuhan. O, mga mayayaman yan, mga impluwensya yan. Usually, yan, mga kilalang mga politiko yan. Minsan mga congressman, gobernador, mayaman mga yan. O, ngayon, itong mga Bar Owners Association dito sa Davao City, tinatry nilang talagang pinipilit nila. Pinipilit nila na Mayor Baste, baka naman pwede. Baka pwede baguhin na natin. Yung liquor ban dito sa Davao, baka naman pwede i-extend na natin kahit hanggang alas 4 madaling araw, ganyan. O kasi syempre nalulugi kami. Syempre ang negosyo namin, magkabisyo mga tao, masira ang mga atay balon-balunan nila. O kung mayroon kang liquor ban hanggang alas 12 lang ng gabi, hindi namin madadala sa impyerno yung mga maraming bisyo sa mundo. O hindi ba? So pinipilit nila talaga si Mayor. Sinasabi nga nila na, Mayor, mas kikita ang city. Mayor, mas marami kang bonus na makukuha mula sa amin. Ituloy mo lang yan. Baka itigil mo lang yan. Alam ninyo, yung mga Duterte, hindi mo talaga sila pwedeng hindi mo sila pwedeng gaguhin, hindi mo sila pwedeng pilitin. Kahit gaano pa karaming pera yung i-offer mo sa kanila, hindi mo sila pwedeng pilitin. Kaya nga sabi ko, itong impeachment na ito, gusto nilang patunayan na si Inday Sara nagnakaw. Mga tanga. Alam nyo ba may liquor ban dito? Ang yayaman ng may-ari ng mga bar dito. O, i-lift mo lang yung liquor ban eh. I-lift mo lang yung liquor ban, sigurado babaha ng pera. Mula dito sa mga milyonaryo ng mga bar owners dito sa Maraming salamat, Windel. Mula dito sa mga bar owners and mga may-ari ng mga pubs, clubs dito sa Davao, kikita ka eh. I-lift mo lang yung liquor ban, boss. Ilang kaming bar dito ang magbibigay sa'yo ng sandamukal na pera. I-lift mo lang para kumita kami. Alam mo ba, ang sabi ni Mayor Baste, hindi. Bakit? Kasi yan, bisyo yan. Kung gusto nyo talaga na magnegosyo, di magnegosyo kayo. Kung gusto nyo 24 oras ang negosyo ninyo, walang patid, o di magnegosyo kayo ng kabutihan, magnegosyo kayo ng simbahan kung gusto nyo, magdamag kayo magmisa, magnegosyo kayo ng mga restaurant kung gusto ninyo, walang tulugan, puta, pati yung mga kusinero ninyo, paglutuin nyo ng paglutuin hanggang magkapaltos yung mga paa nila tsaka mga kamay nila sa pagluluto, hanggang mapasma sila. Magnegosyo kayo ng malinis, magnegosyo kayo ng hindi bisyo kung gusto nyo 24 oras. Ganon katindi ang mga Duterte. Talagang pinag-aano nila yon. Yun nga isa sa kanyang speech kahapon, yung liquor ban, sinasabi ko lang, strictly implemented yan. Kahit na minsan lang sa isang taon nagaganap yung kadayawan, disiplina ang pinag-uusapan natin dito. Strictly nire-reinforce yung walang leniency. Nire-reinforce yung liquor ban at saka yung mga firecracker ban. Lahat ng yan, marami ang kikitain ng city sana kung ililift yan. Pero kumikita naman ang syudad natin. Maunlad naman ang syudad natin. Maganda ang bayan natin, walang mga krimen na nagaganap. Usually, sino ba mga gumagawa ng krimen? Ang gumagawa naman ng krimen, yung mga lasing, lango, adik, yun naman ang gumagawa ng krimen. O ngayon, kung walang lasing sa daan, di walang mangungursunada. Kung walang lasing sa daan, di walang mag-aaway-away. So, yung yaman ng natin, ng probinsya natin, na kumbaga hindi natin, ang tawag doon, yung nai-experience natin ng walang hamper, di ba? Agnes Estacio dyan sa Qatar. Mabuhay ka. Oh, yun ang sinasabi ni Mayor na yung ating syudad, na-enjoy natin yung lahat ng mga gandang mga bagay dito nang hindi tayo natatakot dahil mababa ang krimen kasi nga walang lasing, walang adik. The moment na ipagpapalit natin yung safety ng mga kababayan natin ng masarakan, ilan ba umiinom dito? Ilan ba ang mga nagpupunta sa mga club ninyo araw-araw? Ilang milyon tayo dito? Ibig sabihin, konti man lang yung mga lasenggo dito sa Davao. Mas priority natin yung nakakarami na hindi umiinom, yung nakakarami na hindi nagbibisyon, yung nakakarami na hindi apektado ng mga pagtitrip ng mga lasing. O imagine mo pag lasing, anong gagawin ng lasing kung di mo manggahasa yan? May pag-away yan, mag-trip yan, tiningnan mo lang. Ba't anong tinitingin mo? Sama mo tumingin O hindi ba, magdadrive yung mga yan. Pag nagdrive yung mga yan, lasing, makakasagasa pa yan. So imagine ninyo yung dami ng problema na pwede nating makuha sa mga may bisyo na yan. Kaya nga, dyan sa Maynila, kita mo daming krimen. Sa Maynila, kita mo daming away, ang daming trouble, daming suntukan, binubugbog yung asawa. Paano? Mga lasinggero, wala nang makain, tutay pamilya, pero pang inom, meron. Diba?
Maraming salamat kay JZV8E dyan sa US. Boss Dada watching from Chicago. I like watching your vlog. Ingat kayo sa mga Crocs dyan. Walang Crocs dito. Mababait yung mga Crocs dito sa Davao. Kinakain ang mga crocodile dito sa Davao, bossing. At saka kay kay Roel Fantillanan, secret admirer mo. Grabe, secret mo na lang yan. Manood lang, bawal ma-inlove kay Boss D, ha? Manood lang, bawal ma-inlove. Pagka na-inlove kayo kay Boss D, masisira ang buhay ninyo. So yun, dito mo makikita na itong mga Duterte talaga, hindi pwedeng mabali ng pera, ng pakiusap, ng padrino, yung kanilang advokasya, di ba? Marcel Luciap, dyan sa Amerika. O nga, Boss D, college pa ako nang gi-implement yan. Daming nalulungkot, pero mas importante kay PRD yung gulo at disgrasya na dulot ng sobrang pag-iinom. Sinimulan pa yan ni Pangulong Duterte, pinahigpit lalo ni Inday. Pagdating kay Baste, akala kasi nila si Baste easy going, akala nila si Baste may bisyo, porket maraming tato, katulad ni Boss Dada. Ako madami yung tato, wala akong bisyo. Ang bisyo ko lang ay magmahal ng mga banateros. Yun ang bisyo ko, wala nang iba. Akala nila porkit ganun si Mayor Baste, kahit na nagpa-party-party, akala siguro nila, kaya nilang lansiin, kaya nilang lambingin. Hindi nyo malalambing ang mga Duterte pag sinabi ng mga Duterteng bawal-bawal. Yan na nga lang lalago po ang ekonomiya natin kapag tinanggal mo ang liquor ban. Alam mo, sabi ni Mayor sa kanila, sige, magpakita kayo sa akin. Magpakita kayo sa akin ng parang sinasabi kasi nila, na yung nalulugi daw, malaki daw ang nalulugi ng city government dahil dun sa liquor ban. Sabi ni Mayor Baste, sige, magpakita kayo sa akin ng findings, ng numero, na talagang malaki ang nalulugi natin dahil sa liquor ban na yan. Wala talaga, hindi sila makalusot. Nakikiusap sila, willing silang mag-ambag-ambag para maglagay. Kaya naman pala ang yayaman ng mga mayor. Kaya pala ang yayaman ng mga gobernador. Kasi marami pala talagang mga negosyante ang willing mang-bribe para maipilit nila yung gusto nila. Siguro baka gusto pa magtinda ng mga droga niyan. Ay grabe, sabi ko narinig ko nga yung balita na yon, narinig ko yung grabe pala ang lobby ng mga negosyante pa rin dito. Pinipilit pa rin nila na baka naman pwede maging lenient. Lenient silang hinihingi nila. Additional na 1 oras lang ayaw pang ibigay. Bakit? Kasi nga, mas importante yung disiplina sa mga Duterte. Mas importante yung kapakanan ng nakakarami kaysa kapakanan ng mga mayayaman. Mas importante yung safety. Mas importante yung mga magaganda kaysa sa mga pangit. So, itong mga Duterte, ganito ang ugali nila. Mantakin mo si Mayor Baste, ang tingin nga nila, si Mayor Baste yung pinaka-loko-loko, si Mayor Baste yung pinaka-mahina, si Mayor Baste yung pinaka, parang madaling masway. No, si Mayor Baste, katulad din niya ni Inday, katulad din niya ni Pulong, katulad din niya ni Pangulong Duterte. Kapag sinabi nila, hindi mo sila pwedeng alam mo yun, yung lagyan ng lagay, ganun, o padrino, kaibigan ka. Putya, kahit daw siya, nahuhuli siya. Kahit siya nanghuhuli siya, nagdadrive daw siya kasi dito 40 kilometers lang ang takbo. Papaandar daw siya ng 40 sa highway. Pag meron daw nakalagpas sa kanya na sasakyan, ibig sabihin mas mabilis sa 40 yung takbo nun. Kinukuha daw niya yung plate number nun, tapos nire-record nila. Ganun yun, dyan sa Davao City, sobrang disiplinado nila. Kaya nga, itong impeachment na ginagawa nila, do you think 145 million? Do you think 77 million na nakawin ni Inday? Putya, kayang kitain yan ng isang buwan dito sa kanilang probinsya. Pag lagay-lagay lang ng mga mantakin mo. Lahat ng mga may illegal na aktibidades dito sa probinsya na ito, ang laki-laki ng Davao City. Ang daming pwedeng mga dito, ang daming pwedeng mga pagkakitaan dito. Illegal mining, illegal logging, dun lang sa mga yon. Kikita ka na nanakawin ni Inday Sara yung 77 million. Dito na lang sana siya nagnakaw sa kanyang probinsya, hindi na sa pang-nasyonal. Kasi dito sa probinsya niya, walang magre-reklamo, siga sila dito Hantakin mo, magnanakaw ka lang, vice president ka. Putsang ina, buong Pilipinas ang constituency mo, magnanakaw ka 77 million lang. Bobo nyo, ang tatangan nyo, putang ina ninyo, kayong mga prosecutor, ang tatangan nyo. Pukin ang ina ninyo, kayong mga nakikinig sa mga prosecutor, nakikinig sa mga dilawan, nakikinig sa mga loyalistang mga bobo. Ang tatangan ninyo, 77 million, napakaliit niyan. Isang negosyante kayang magbigay ng 100 milyon para lang yung kanyang pabor mapagbigyan mo. Mga tanga, bobo kayo. Magkano lang yung pinag-uusapan nyo kay Inday Sara? Sinong tanga maniniwala sa inyo? Dito pa lang sa Davao City, na sila Dito pa lang sa Davao City, kung magloloko yung mga yan, puta, pinabayaan sana niyan yung mga mining, mga illegal logging, yung mga terorismo dito. Pinabayaan sana nilang mag-imbento ng mga bomba dyan, yung mga ISIS. Di sana pinabayaan nila na itong mga bar na ito, itong mga mayayaman na may-ari ng mga bar na ito, i-extend yung kanilang liquor ban para lang kumita sila ng pera at makapag-abot sa mga Duterte. Di sana doon pa lang ginawa na nila. Hindi nga Di ba? Kung di ba kayo mga inutil, kung di ba kayo mga bobo pare-pareho. Kaya nga ang ganda ng speech ni Baste Duterte kahapon, ni Mayor Baste na future presidente natin.
Ganda ng kanyang sinabi, para siyang tatay talaga ng bansa. Wala siyang binabasa lang niya yung mga pangalan ng papasalamatan niya. Pero wala siyang wala siyang yung katulad ni index card. Wala siyang ganun. Napakaganda yung kanyang speech, yung peace and order, yung liquor ban, yung paglilinis, yung tayo ay napakaganda ng natin, ng probinsya natin, huwag niyong sirain, mahalin ninyo kasi sa inyo ito ang ganda, di ba? Dito lang sa Davao, ang daming ginto rito. Oo, lahat ng mga pwede mong sabi ko nga nung na-realize ko na isang sektor lang yun, sektor lang ng mga may bisyo. Pwede pa sugal, saklaan, weteng. Lahat ng pwede, pagkakakitaan mo yan. Kaya pala maraming mga congressman, kapag natalo, hindi na sila congressman, bumabalik sila sa pagka-mayor. Kaya pala hindi sila nagsisenador, nagme-mayor sila kasi mas malaki pala kita talaga. Kapag katarantado ka na politiko, ang laki pala talaga ng kikitain mo. Syempre pag mayor ka, ikaw may hawak ng pulis. O syempre pwede mo i-corrupt yung pulis, yung hepe ng pulis, pwede mong lagyan katulad ng ginagawa ni Bongbong ngayon, lahat nilagyan. Kung ikaw ang mayor ng isang munisipalidad, yung pulis diyan, yung police chief diyan, pwede mong kotsabahin. Bibigyan kita ng pera, pero kailangan yung mga pulis mo, private army ko na yan may nanghingi sa atin si Ching Kong Clau. Si Ching Kong Clau na drug lord. Proteksyonan lang natin siya. Ang ipapahuli natin yung mga kalaban lang niya ng mga drug lord na magbibigay sa atin niya ng pera. Sa drug lord lang, ang laki ng perang kikitain mo. Walang drug lord dito sa Davao. Sa lang, ang laki ng kikitain mo sa mga gambling lord lang. Weteng, Hay-Alay, Loteng, kung ano pa ba yung mga bingguhan, saklaan, tongitan, dyan lang sa mga pasabungan. Sabungan, Tupada, dyan lang bilyon-bilyon ang kayang ibigay sa'yo ng mga ng mga sindikato dyan. Ito sa mga alak, sa mga bisyo. Kung magnanakaw lang ang mga Duterte, putya dito pa lang sa Davao City, ang laki na ng makukuha nilang pera kung makakawatan sila. Tapos impeachment, 77 million. 125 million, nagastos pa yung kalahati, 77 million lang yung in question. Ninakaw ni Inday yan. Ang tatangan nyo. Ang bubobo nyo. Putangin na ninyo, wala kayong mga utak. Dapat pagka nag-content kayo ganyan. Kailangan alam nyo, saklaw nyo lahat yan. Ako kasi lumaki ako sa kalsada Lumaki ako sa kalsada, putya, ang tao nga willing magbigay, di ba? Pag nahuli ka ng enforcer, pumasok ka sa one way, hindi ba? Willing kang mag-bribe. Para lang hindi mahuli yung lisensya mo. Willing kang lumabag sa batas dahil lang ayaw mo lang mahuli yung lisensya mo. Hassle, tutubos ka pa, aatin ka pa ng seminar, napaka-hassle. Para lang hindi ka ma-hassle, even ikaw, normal na tao, pwede kang mag-bribe sa mga otoridad, di ba? Boss D, great energy, of course. Chris VA USA. Always. Ganun talaga yan. Di ba? So ikaw, isang tao ka lang. Paano pa kaya kung drug lord ako, kung gambling lord ako, kung illegal logger ako, kung illegal miner ako? Gaano kalaki ang perang kinukuha ko dahil di naman ako nagbabayad ng buwis sa gobyerno. Di ba? Kay Letsky, mabuhay ka diyan sa taga-saan ba si Letsky? Letsky, tiga-saan ka diyan ka sa may Amerika, di ba? Always watching from Texas. Howdy. Para cowboy Lynn Albano diyan sa Japan, mabuhay ka rin. Congratulations, mapupunta kayong dalawa sa langit. Kung gusto niyo magkasama kayo sa batch ng papunta sa langit, kung kailan niyo gustong i-avail yung pagpunta sa langit, bukas, sa makalawa, sa isang linggo, sabihan niyo lang ako. Nanonood ngayon si San Pedro uli. Si San Pedro ngayon, nililista niya yung mga nagpapakulay dito. Kasi gabi-gabi, kada live natin, nililista niya yan. Tinitingnan niya sino ba mga, mapupunta rito sa langit. Alam niya kung mapupuno na yung langit o hindi. Baka marami na tayo mababayad. Di ba? So, ganyan yan. Nasaan daw si BP Sara? Putangin na mo, Abante, anak mo ba si BP Sara? Ba't mo hinahanap? Tarantado ka, hanapin mo yung mga anak mo kung nasan sila. Baka nagdadrug sila, nagsusumba sila, baka nagpapatira sila sa puwet sila. Ang hanapin mo, si Inday Sara, di mo naman siya kano-ano. Utangin na mo ka, hanapin mo si Bongbong, nalulunod ng buong Pilipinas. Hanapin mo si Bongbong kung nasan siya, hindi si Inday ang hinahanap mo, ulol. Sabi ni Lisel Castro, dapat palitan na ang NAIA to Manila International Domestic Airports. Di ba? Kainis na Oo nga Palitan na yan. Gusto mo, Lisel Castro, lahat palitan natin. Nagigets yung ibig natin sabihin. Yun lang naman ang ibig natin sabihin. So itong mga Duterte na ito, hindi ito mga kriminal, hindi ito mga magnanakaw, most of all. Lahat ng pwede nyong ibato sa kanila. Yummy sila. Ang gaganda at ang pupogi nila. Willing kayo magpabuntis sa kanila kahit taon-taon. Marami silang jowa, marami silang boyfriend, marami silang girlfriend, lahat na ng mga friend. Pwede nating yan sa kanila, pwede nating ibato yan sa kanila, pero yung magnanakaw sila, yung drug lord sila, yung kurakot sila, pucha, hindi yan lulusot. Bakit? Pumunta kayo dito sa Davao para malaman ninyo. Buwan-buwan nandito kami sa Davao. Gumagastos kami ng magkano para lang magpunta rito, para man lang kahit na paminsan-minsan sa buhay namin, maranasan namin yung, kasi kami, lagi kapag lumalabas kami, lagi kami may baril.
Armado kami kasi syempre delikado ang buhay natin, lisensyado ang mga armas namin. Kahit saan kami magpunta, may kargada kami. Pero alam ba ninyo, pag dito sa Davao, hi, safe na safe. Safe na safe kami. Tuesday, 0525, may kawayan lubog. Eh, nabuti nga sa inyo, lubog yung may kawayan. Yung sinong congresswoman nyo dyan? Sa may kawayan Bulacan. Si ano ba, ang congresswoman nyo dyan, yung ano, kapatid ni Villanueva? Yung kapatid ba ni Villanueva? Oh. Mga walang hiya kayo. So malabo 'yan. Sobrang labo niyan mga kababayan. Wag nating hayaan na manalo ang propaganda nitong mga congressman na mga kawatan. Mga bobo kayo pare-pareho. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang